Agad na ginamit ng Grey Realm Dominator ang kanyang instantaneous movement pero nahagip pa rin ng pag-atake ni Zofan ang kanyang buntot. Namangha ang Grey Realm Dominator dahil nagawa nga raw siyang masugatan ng ating bida kahit na nasa loob na sila ng kanyang teritoryo. Talagang malaki ng araw ang inilakas nito kumpara noong huli nilang pagkikita. Tinanong ni Zofan ang Grey Realm Dominator kung makikipaglaban pa ba raw ito o titigil na lang sila. Nagtaka naman ang Grey Realm Dominator kung ano raw ang ibig sabihin ng ating bida, parang minamaliit na nga raw siya nito. Sinabi ni Zofan na ang mga pag-atake nga raw na ginagawa ng Grey Realm Dominator ay walang intensyon na pumatay. Bakit pa nga raw sila maglalaban kung ayaw naman talaga nitong makipaglaban? Sinabihan ng Grey Realm Dominator ang ating bida na sa loob nga raw ng isang digmaan, kahit gaano ka man mag-alinlangan ay mapipilitan ka pa ring makipaglaban. Ikinwento ng Grey Realm Dominator na silang araw mga halimaw ay inakala noon na hindi na sila malalagay sa panganib dahil sa taglay nilang mga lakas. Kaya hindi nga raw nila inasahan na mapapasabak sila sa isang matinding digmaan. Simula nga raw nang nagpakita ang mga monster hunters ay doon na nasira ang kanilang payapang pamumuhay. Kahit nga raw napakabata pa nilang magkapatid ay napilitan na rin silang sumali sa laban. Nabanggit din ng Grey Realm Dominator ang ginawang plano ng Crystal Dominator na pagpatay sa dating Monster Emperor. Kahit nga raw hindi siya sang-ayon ay wala na rin siyang napagpilian kundi ang suportahan na lang ang kanyang kapatid. Lahat nga raw ng mga nangyari nitong mga nagdaang taon ay puro hindi niya ginusto. Pero ganoon na raw talaga ang takbo ng mundo, may mga bagay raw talaga na hindi ka malayang makakapili ng sarili mong desisyon. Sinabi ng Grey Realm Dominator na ibinigay niya nga raw ang suporta niya sa kanyang kapatid kaya makikipaglaban na rin siya hanggang sa huli. Sinabi ni Zofan na dahil nga raw nakapagdesisyon na ang Grey Realm Dominator, mukhang kailangan na nga raw talaga nilang maglaban. Sinabi ng Grey Realm Dominator na nakahanda na nga raw siyang labanan ang ating bida hanggang kamatayan. Umatake na ang dalawa at sinimulan ng seryosohin ang kanilang paglalaban. Ngayon ay ginagamit na nila ang kanilang mga naglalakasang pag-atake. Sinabi ng Grey Realm Dominator na mas mabuti raw na sumuko at tanggapin na lang ni Zofan ang alok ng kanyang kapatid para patuloy pang mabuhay ang mga tao. Sinabi rin nito na hindi nga raw siya matatalo ng ating bida habang nasa loob sila ng kanyang teritoryo. Sinabihan ni Zofan ng Grey Realm Dominator nang mas alam nga raw nito ang mga kasamaan ng Crystal Dominator nang dahil sa magkapatid ang mga ito. Tinanong ng ating bida na kung nagawa nga raw patayin ng Crystal Dominator ang Monster Emperor, tingin ba raw ng Grey Realm Dominator ay hahayaan talaga nitong mabuhay ang mga tao. Ginamit na ngayon ni Zofan ang isa sa mga pinakamalakas niyang pag-atake. Sa lakas nito ay doon na niya nagawang mawasak ang teritoryo ng kalaban niyang Grey Realm Dominator. Namangha sina Mr. Sikong at ang Mercenary Association President dahil mukhang nanalo at napatay ng araw ni Zofan ang halimaw na kalaban nito. Sinabi naman ni Matriarch Laura na karapat-dapat nga raw talaga ang ating bida na maging tagapagmana ng teacher ng kanyang ama. Sa maikling panahon nga raw ay nagawa na agad nitong mapatay ang isang Dominator-level monster. Hindi rin makapaniwala ang Giant Rock Dominator na makikita niya ang pagkawasak ng Grey Realm Territory. Kahit nga raw ang Crystal Dominator ay mahihirapan na mahati at mawasak ang teritoryo ng Grey Realm Dominator. Napapaisip rin ng Inferno Dominator kung talaga nga bang napatay na ni Zofan ang Grey Realm Dominator, sa kanilang araw apat ay ito na ang pumapangalawa sa lakas ng Crystal Dominator. Hindi na rin nagtagal at tuluyan na nilang nakita ang loob ng nawasak na hamog na teritoryo. Nagtataka ang Crystal Dominator kung bakit nga raw hindi na niya maramdaman ang aura ng kanyang kapatid. Naisip niya na hindi nga raw ito posible. Kahit nga raw siya ang kumalaban sa kanyang kapatid ay hindi siya makakasigurado na magagawa niyang manalo, lalo na't sa mundong ito nga raw ay halos immortal na ang Grey Realm Dominator. Ipinagtaka rin ng Crystal Dominator kung bakit maging si Zofan ay hindi na rin nila nakikita ngayon. Agad niyang binalaan ang kanyang mga kasamahan na mag-ingat daw ang mga ito sa posibilidad na bigla na lang silang atakihin ng ating bida. Hanggang sa nangyari na nga ang ipinapangamba ng Crystal Dominator, sumulpot nga si Zofan sa likuran ng isa sa kanila. Sinabihan ng Giant Rock Dominator ang ating bida na mukhang balak na naman daw nitong umatake ng palihim, pasensya na nga raw dahil napaghandaan na niya ito. Agad na ini-activate ng Giant Rock Dominator ang kanyang pinakamatibay na skill na tinatawag na Spiked Armor.
Niyabangan niya ang ating bida na tingnan na nga lang daw nila kung magawa pa nitong mabasag ang kanyang depensa. Hindi naman hinayaan ni Little Gray na makipaglaban ng mag-isa ang kanyang master. Agad nitong ginamit ang kanyang kapangyarihan para ikansila ang ipinagmamalaking depensa ng Giant Rock Dominator. Nagtaka ang Giant Rock Dominator kung bakit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, mukhang kagagawan nga rin daw ito ng Monster Emperor. Sinabi ng Giant Rock Dominator na naiintindihan na raw niya ang nangyari, marahil nga raw ay ikinulong rin ng mga ito ang Grey Realm Dominator gaya ng nangyayari sa kanya ngayon. Sinabihan ni Zofan ang Giant Rock Dominator na huli na nga raw bago pa nito nalaman. Wala na nga raw itong magagawa pa kaya maghanda na lang itong mamatay. Tumama ng direkta sa Giant Rock Dominator ang napakalakas na pag-atake na pinakawalan ng ating bida. Habang nangyayari ito ay doon na naalala ng halimaw ang mga panahon na naroon pa sila sa dati nilang planeta. Noong maliit pa lang ang Giant Rock Monster ay lagi na itong napapaaway, sinasabi rin ito sa mga kapwa niya halimaw na balang araw-araw ay magiging isa rin siyang Dominator. Sa tuwing nagkakaroon ng gulo sa lahi ng mga halimaw ay agad silang pinapahinto ng Monster Emperor. Ginagamit ng Monster Emperor ang kapangyarihan nito kapag hindi siya pinapakinggan ng ilan sa kanyang mga pinamumunuan. Kahit anong gawin noon ng Giant Rock Dominator ay hindi nito magawang makawala sa pumipigil sa kanyang kapangyarihan. Naisip ng Giant Rock Dominator na nabigla nga raw siya noong unang beses na naramdaman niya ang kapangyarihan ng Monster Emperor. Sino nga raw ang mag-aakala na sa huli ay mamamatay rin siya nang dahil sa kapangyarihan ng Monster Emperor na naramdaman niya noon? Mukhang ito na nga raw ang parusa sa mga nagawa niyang kasalanan. Nahumaling nga raw siya ng sobra sa paglakas at sa pagsunod sa mga malalakas. Pero sa totoo nga lang daw ay mas gugustuhin pa niyang sumunod sa pamumuno ng Monster Emperor kumpara sa Crystal Dominator, yun nga lang daw ay wala na siyang pagkakataon para mabago pa ito. Binati ng War God System ang ating bida sa pagkakapatay nito sa Giant Rock Dominator. Ang mga unassigned stat points nga raw na naipon ng ating bida ay maaari nitong magamit para makapag-breakthrough sa sunod na level. Hindi makapaniwala ang Mercenary Association President noong makita nito na tuluyan nang naglaho ang Giant Rock Dominator. Sinabi naman ni Mr. Sikong na patay na nga raw ang dalawa sa 4 na Dominator level monster. Mas lalo ring humanga si Matriarch Laura sa lakas na ipinapakita ng ating bida. Nagagawa na nga raw nitong makapatay ng mga Monster Dominator kahit na napakabata pa lang nito, mukhang malaki nga raw ang pag-asa nilang manalo sa labanang ito. Hindi makapaniwala ang Inferno Dominator na maging ang Giant Rock Dominator ay patay na rin ngayon, napaka-imposible nga raw nito. Sinabi ng Dragon Monster Leader na ganoon nga lang daw kadali namatay ang Giant Rock Dominator na siyang may pinakamatibay na depensa sa lahat ng mga Dominator. Sinabihan niya rin ang Inferno Dominator nang wag nga raw itong mag-alala dahil ito na rin daw ang susunod na mamamatay. Sumagot naman ang Inferno Dominator na mas una pa nga raw niyang mapapatay ang Dragon Monster Leader bago pa siya nito mapatay. Nagpakawala na muli ng mga nagliliyab na kapangyarihan ang dalawang halimaw para talunin at patayin ang isa't isa. Pagkalapit ni Zofan ay sinabi nito sa Ape King na naroon nga raw siya para tulungan ito. Sinabi naman ng Four-Armed Ape King na hindi nga raw niya inasahan na mabilis lang na mapapatay ng ating bida ang Giant Rock Dominator. Ngayon nga raw na naroon na rin ito, magtulong na nga raw silang dalawa para talunin ang Crystal Dominator. Nagsalita ang Crystal Dominator at sinabi na mukhang kaya raw namatay ang Giant Rock Dominator ay nang dahil sa pinigilan at pinahina ito ng Monster Emperor. Mukhang natalo rin daw ang kanyang kapatid nang dahil sa pagsasanib puwersa ng Monster Emperor at ng ating bida. Doon na nagtanong ang Crystal Dominator sa ating bida kung nasaan na raw ang kanyang kapatid. Sumagot naman si Zofan at sinabi na hindi nga raw niya pinatay ang Grey Realm Dominator, sa ngayon nga raw ay pansamantala niya lang muna itong ikinulong. Nagtataka ang Four-Armed Ape King kung bakit napakakalmado pa rin ang Crystal Dominator kahit na nadedehado na ang panig ng mga ito. Shout out sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel na Otakong Pinoy Recap. Maraming salamat po. Pinasalamatan ng Crystal Dominator si Zofan noong malaman nito na buhay pa rin ang kanyang kapatid, talagang napakabait nga raw ng ating bida. Ang kabaitan nga raw nito ay kagaya rin ng ugali ng dati nilang pinuno.
Hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit si Zofan ang napili ng bagong Monster Emperor. Pero nakakasuka nga lang daw ang labis ng mga itong kabaitan. Nagsimula na muling umatake ang Crystal Dominator, oras ng araw para ihatid niya sa impyerno ang lahat ng mga ito. Kinaharap ng Four-Armed Ape King ang mga pag-atake na ibinato sa kanya ng Crystal Dominator. Mas pinili namang iwasan ng ating bida ang pag-atake na nagtungo sa kanyang direksyon. Naisip niya na ganoon daw pala kalakas ang totoong kapangyarihan ng Crystal Dominator. Bigla na lang sumulpot sa likuran ng Crystal Dominator at sinabihan ang Four-Armed Ape King at ang ating bida ng higit pa nga raw doon ang kanyang lakas. Mabuti na lang at napansin agad ni Zofan ang pagsulpot ng Crystal Dominator kaya naiwasan niya ang ginawa nitong pag-atake. Noong mabigo itong mapatay ang ating bida ay ang Four-Armed King naman ulit ang sunod nitong inatake, ipakita nga raw sa kanya ng Ape King kung nasaan na ang kapangyarihan na mayroon nito. Nagulat sina Mr. Sikong at ang Mercenary Association President dahil halos napapantayan na raw ng Crystal Dominator ang pinagsanib na puwersa ni Zofan at ng Four-Armed Ape King, talagang nakakakilabot nga raw pala ang halimaw na ito. Hindi rin makapaniwala ang Dragon Monster Leader na umabot na pala sa ganoong level ang kapangyarihan ng Crystal Dominator. Sinabi ng Inferno Dominator na wala na raw silang dapat ipagtaka dahil nagmula nga raw ang Crystal Dominator sa isang maharlikang angkan ng kanilang monster race. Mas nararapat nga raw itong mamuno sa lahat ng mga halimaw kumpara sa Monster Emperor. Pinagpatuloy ng Crystal Dominator ang pag-atake hanggang sa natamaan na nga nito ang Ape King. Sa mga sandaling yun ay doon na huminto sa pag-iwas ang Ape King at mas pinili na rin itong umatake. Nagkaroon ng malakas na pagsabog noong magtama ang pag-atake ng dalawang halimaw. Naisip ni Zofan na mali raw pala ang kanilang kalkulasyon, hindi nga raw niya inasahan na higit na mas malakas pala ang Crystal Dominator kumpara sa tatlong Monster Dominator. Pero may pag-asa pa rin naman daw silang manalo lalo na't naroon din ang Four-Armed Ape King. Nag-alala ang ating bida noong makita nito na nagtamo pala ng pinsala ang kanyang Senior Ape King. Pero sinabi ng Four-Armed Ape King na maliit na bagay lang daw sa kanya ang sugat niyang ito. Nag-activate na ng skill ang Four-Armed Ape King para ipangatake sa Crystal Dominator. Sinabi naman ng Crystal Dominator na ayaw nga raw talaga niyang makaaway ang Ape King kaya bibigyan pa niya nga raw ito ng isa pang pagkakataon. Iminungkahi ng Crystal Dominator na patayin nga raw ng Ape King ang ating bida, at pagsilbihan na nga lang daw siya nito kapag naging isa na siyang Monster Emperor. Sinabihan ng Four-Armed Ape King ang Crystal Dominator nang manahimik daw ito, simula nga raw nang magtraidor ito sa kanilang kamahalan ay itinuring na niya ito na mortal niyang kaaway. Sinabi ng Crystal Dominator na ito na nga lang daw ang huling pagkakataon na maibibigay niya sa Ape King. Pero dahil nga raw nagmamatigas pa rin ito, huwag nga raw siya nitong sisisihin sa maaari nitong sapitin. Napahiyaw ang Four-Armed Ape King noong may bigla na lang umatake mula sa kanyang likuran. Nag-alala ang ating bida noong makita nito ang nangyari sa kanyang Senior Ape King. Nag-alala rin ang Dragon Monster Leader para sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Nagtaka ang Four-Armed Ape King kung bakit nga raw may bigla na lang umatake sa kanya, nagtataka siya kung sino nga raw ito. Natuwa ang isang lalaki dahil nagawa nga raw niyang mabutas ang katawan ng isang Dominator-level monster gamit ang isa niyang pag-atake, talagang makapangyarihan nga raw ang suot niyang dragon-shaped armor. Bumagsak pa ibaba ang Four-Armed Ape King nang dahil sa laki ng tinamo nitong pinsala. Mas lalong nag-alala ang ating bida noong makita nito na bumagsak na ang kanyang senior. Agad namang gumamit ng kapangyarihan ang Four-Armed Ape King para mapaghilom ang butas na nasa kanyang dibdib. Agad din itong bumangon at sinabihan si Zofan nang huwag daw itong mag-alala, hindi nga raw siya basta-basta mapapatay ng mga ganoong klase ng pinsala. Hindi pa rin mapigilan ng ating bida na mag-alala para sa kalagayan ng kanyang senior. Pero sinabihan siya ng Four-Armed Ape King nang huwag na nga raw siya nitong intindihin. Mukhang minaliit nga raw nila ang lakas ng mga kakampi ng Crystal Dominator. Hindi nga raw sila maaaring mawala sa focus, kailangan nga raw nilang gawan ng paraan ang tao na palihim na umatake sa kanya. Nagtaka naman ang ating bida noong sabihin ng Four-Armed Ape King na may kaugnayan daw sa kanya ang dumating na ito. Nakilala ni Mr. Sikong ang dragon-shaped armor na suot ng dumating na lalaki. Mukhang ito nga raw ang monster weapon na nilikha noon ng Sheng family. Nagtataka si Mr. Sikong kung bakit naroon ito ngayon,
Sa pagkakaalam nga raw niya ay matagal na itong nawawala. Hanggang sa doon na napagtanto ni Mr. Sikong na isa lang daw ang ibig sabihin nito, tinanong niya ang dumating na lalaki kung ito nga ba raw si Sheng Dan. Nagulat sina Fu Guanfeng at ang Mercenary Association President noong marinig ng mga ito ang pangalan ng Old Master ng Sheng family. Akala nga raw nila ay kasama na rin ito sa mga kaanak na pinatay ni Sheng An. Bumati si Sheng Dan at sinabi na matagal-tagal na nga raw nang makita niya ang mga kaibigan niyang ito. Pinuri din ni Sheng Dan si Mr. Sikong dahil sa talas ng pakiramdam nito, nalaman nga raw agad nito kung sino siya. Nagulat ang ating bida noong marinig niya na ito nga raw talaga si Sheng Dan na siyang Old Master ng Sheng family. Nagsalita si Sheng Dan at tinawag nitong apo si Zhou Fan, bilang lolo nga raw ng ating bida ay natutuwa siya na makita na nasa maayos itong kalagayan. Sinabihan ni Zhou Fan si Sheng Dan nang wag nga raw siya nitong matawag-tawag na apo, lalo na't hindi naman siya nito itinuring na totoong kapamilya. Sinabi rin ng ating bida na mukhang ito nga rin daw ang nag-utos sa lahat ng mga kasamaan na pinaggagawa ni Sheng An. Nagalit si Zhou Fan habang sinasabi na si Sheng Dan nga raw ang may kagagawan at pasimuno ng lahat. Inutusan nga raw nito si Sheng An na patayin ang kanyang ina at e-frame up ang kanyang walang kasalanang ama. Talagang nagagawa pa nga raw nitong tawagin siya ng apo matapos ang lahat ng mga kasamaan na ginawa nito sa kanyang pamilya. Sinabi ni Sheng Dan na minana nga raw ni Zhou Fan ang talino ng ina nitong si Sheng Jing. Ito nga raw ang problema sa mga matatalinong tao, napakahirap na nga raw ng mga itong pasunurin kaya mas mabilis ang mga itong namamatay. Sinabi ni Sheng Dan na dahil nga raw nagdesisyon ng ating bida na kalabanin siya, wala na nga raw siyang ibang pagpipilian kundi ang makipagtulungan sa Crystal Dominator para pare-parehas ang mga itong patayin. Sinabihan ng Crystal Dominator si Zhou Fan ng 2v2 na nga raw ngayon ang kanilang labanan. Tingin ba raw nito ay may pag-asa pang manalo ang mga tao gayong matindi na rin ang tinamong pinsala ng Four-Armed Ape King. Hindi naman inintindi ng ating bida ang ginagawang pagyayabang ng Crystal Dominator, sinabihan niya lang si Little Gray na maghanda na raw ito para sa kanilang magiging laban. Sinabi ng Crystal Dominator na mukhang hindi nga lang daw pala ito 2 versus 2. Tinanong niya ang ating bida kung balak ba raw nitong umasa sa taglay na kapangyarihan ng bagong Monster Emperor. Nag-activate ng skill ang Crystal Dominator at sinabi na may ipapaalam raw siya sa mga ito na isang nakakapanghina na katotohanan. Naramdaman ni Mr. Sikong ang patuloy na pag-angat ng lakas ng Crystal Dominator, nangangamba siya sa posibilidad na baka hindi pa nga raw nito ginamit ang totoo nitong kapangyarihan. Nagsalita ang Crystal Dominator at sinabihan ng ating bida na naaawa nga raw siya dito dahil mukhang hindi pa rin ito napapagtanto, na ang kinakalaban lang nito ay ang isa sa kanyang mga bilocation. Nagulat ang Mercenary Association President sa kanyang mga narinig. Hindi rin makapaniwala ang Dragon Monster Leader na isa lang palang bilocation ng Crystal Dominator ang nakikita nila sa kanilang harapan. Nagulat rin ang ating bida dahil isa nga lang daw palang clone ang kanina pa nilang kinakalaban ng Four-Armed Ape King. Sinabi ng Crystal Dominator na ngayon nga raw na alam na nina Zhou Fan ang katotohanan, tingin pa rin daw ba ng mga ito ay may pag-asa pa silang manalo. Sinabi rin ng Crystal Dominator na mas lalo pa raw ang mga itong mawawala ng pag-asa kapag narinig na ng mga ito ang sunod niyang sasabihin. Tinanong niya ang ating bida kung alam ba raw nito kung nasaan ang kanyang totoong katawan. Nangamba naman si Mr. Sikong na baka nga raw naroon ngayon sa front lines ang totoong katawan ng Crystal Dominator. Matagumpay na napatay ng hukbo ng mga tao ang mga humaharang sa kanilang halimaw. Pero hindi nila naituloy ang kanilang pag-abante noong may umatake na muli sa kanila. Hindi sila makapagpadala ng tulong sa kanilang assassination battle team nang dahil sa mga pag-ataking ito. Nag-alala si Commander-in-Chief Zhou Hui dahil may kakaibang araw na nagaganap ngayon sa unahan ng labanan. Ipinaalam ng isang lalaki sa kanilang commander na bigla na nga lang daw nagkaroon ng isang nakakakilabot na aura na nagmumula sa kanilang harapan. Nakita nila sa isang screen kung saan nagmumula ang nakakakilabot na aura na kanilang nararamdaman. Hanggang sa doon na nila nakita ang isang kinakatakutan at napakalakas na halimaw. Nagulat si Commander-in-Chief Zhou Hui nung makilala nito ang Crystal Dominator, nagtataka siya kung bakit naroon ito ngayon sa unahan ng labanan. Nangangamba siya na baka nga raw nabigo ang assassination mission kung saan kabilang ang kanyang anak.